Ano man ang laking iyong MGA donasyon, tinutulungan kaming MGA ito na magpatuloy sa pagawang dekalidad na nilalaman, mabot ang mas maraming tao gamit ang nakapagpapabagong mensaheng ebanghelyo, at palagwin ang impluensya ang ministeryong ito. Ang bawat kontribusyon ay isang puhunan sa gawain ng Diyos at isang binhing itinanim sa isang matabang lupain na tiyak na magbubunga magpakailaman. Kung nakaramdam kang inspirasyon na magbigay ng donasyon, ay click lamang ang link sa unang komento ng video na ito. Makikita mo ang lahat ng impormasyong kailangan mo upang makatulong sa isang ligtas at simpleng paraan. Mangyaring malaman na ang iyong pagkabukas palad ay lubos na pinahahalagahan at na kapag tayo ay magkakasama, tayo ay nag-aambag sa pagtatayon kaharian ng Diyos. Bago tayo magpaalam, nais kong mag-iwan sa iyon isang huling salitang suporta. Tandaan na ang bawat isa sa atin ay tinawag din na gumawa ng isang individual na desisyon tungkol kay Kristo, tulad ni Poncio Pilato na hinarapang katotohanan tungkol kay Jesus. Gayang sabi ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanata 10, versikulo 9, dapat nating ipahayag sa ating bibig na si Jesus ay Panginoon at maniwala sa ating MGA puso na siya ay muling binuhay ng Diyos upang tayo ay maligtas. Sumainyo nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng ating Panginoong Hesu Kristo, at ang pakikisa ng Espiritu Santo. Ikaw ay minamahal, pinahahalagahan, at tinawag ang Diyos upang makibahagi sa kanyang kuwento ang pagtubos masyadong. Yakapin ang katotohanan ito at mamuhay araw-araw ng may kagalakan at pag-asa na si Kristo lamang ang makapagbibigay. Hanggang sa susunod na video, magpahinga sa kapayapaan ng Diyos at naway patuloy kanyang gabayan sa hindi kapani-paniwalaang paglalakbay na ito ang pananampalataya. Pagpalain ka nawa ang Diyos at isang malaking yakap. Paano kung sumulat si Poncio Pilato ng isang makasaysayang aklat na nagpapaliwanag? Ang MGA himala, pagsubok, pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang tatalakayin natin na ngayon ay isang hindi kapani-paniwalang archaeological na pagtuklas na maring magbago sa paraan ng pagkaunawa natin sa pinakamahalagang bagay sa buhay ni Jesucristo. Ang tinutukoy ko ay ang liham ni Poncio Pilato, isang makasaysayang dokumento na masinsinan at kakitakit na naglalarawan sa kwentong pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas. Isipin ang paglalakad sa MGA guhong Romanong lungsod ng Caesarea Maritima, na matatagpuan sa baybayin ng Israel at isang mahalagang administratibong sentro. Noong 1961, isang grupo ng MGA arkeologo ang nakagawang hindi kapani-paniwalang pagtuklas sa lugar na ito na mayaman sa kasaysayan. Natuklasan nila ang isang maingat na iningatang liham na isinulat ang Romanong gobernador na si Poncio Pilato na nangguna sa paglilitis kay Jesus. Aking MGA kaibigan, ang liham na ito ay tunay na mahalaga. Nasaksihan ni Poncio Pilato ang marami sa pinakamahalagang pangyayari sa buhay ni Kristo. Sa gitna ng lahat ng ito, gumagawa siyang MGA desisyon na magpapabago sa kasaysayan. May pagkakataon tayong masaksihan ang kanyang kuwento ngayon sa pamamagitan ng sulat na ito. Mukhang totoo ang dokumentong ito. Maingat na sinuri ang MGA mag-aral at eksperto ang liham. Binanggit ang estilo ang pagsulat, impormasyon sa kasaysayan, at maging ang uri ang papel na ginamit. Ang lahat ay nagpapahiwatig na ang pagtuklas na ito ay totoo. Para tayong may hawak na fragment ang kasaysayan sa ating MGA kamay. Natuwirang MGA saksi sa MGA katotohanang bumubuo sa ating pananampalataya. Higit pa rito, ang liham na ito ay mas natatanggi dahil hindi lamang nito kinukumpirma ang nalalaman na natin mula sa MGA Ebanghelyo, ngunit nagdaragdag din ang MGA nakakaintriga na detalye at hindi inasahang pananaw. Binanggit ni Pilato ang MGA himala ni Jesus, ang kanyang magulong pagsubok, ang kanyang malupit na pagpapako sa krus, at ang pinaka-hindi kapani-paniwala sa lahat, ang kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Bawat salitang liham na ito ay punong katotohanan. Parabang ang MGA pahinang Biblia ay nagsimulang makita sa atin. Isipin ang Kabanata 23, MGA talata 1 hanggang 25 Lukas. Doon, nakita natin si Pilato na nakikipag-usap kay Jesus. Sinusubukang lutasin ang masalimot na sitwasyon. Mas malinaw nan gayon ang pananaw ni Pilato sa sulat na ito.
Gayunpaman, ang liham ni Pilato ay higit pa sa isang kamangha-manghang makasaysayang dokumento. Higit pa rito, lahat tayo ay may malalim na espiritual na kahulugan dito. Kapag binabasa natin ang MGA salitang ito, naalala natin ang dakilang gawaing ginawa ni Jesus para sa atin. Ang pagdurusa na kanyang pinagdanan at ang tagumpay sa muling pagkabuhay ay humaharap sa atin. Ang pagtuklas na ito ay nagsisilbing isang matibay na paalala na ang ating pananampalataya ay nakabatay sa MGA makasaysayang katotohanan, hindi MGA mito o alamat. Ang pisikal na ebidensya ay inilan ng Diyos sa kaniyang walang hanggang karunungan upang patibayin ang ating pananampalataya sa kaniyang salita. Ang 11 ng awit 85 ay nagsasabi, ang katotohanan ay magmumula sa lupa at ang katuwiran ay bababa mula sa langit. Sa kamakailang natagpuang liham, si Pilato ay nagbigay sa atin ng isang detalyado at nakakabiganing paglalarawan ng MGA himala ni Jesus. Magulong pagsubok, malupit na pagpapako sa krus, at maluwalhating muling pagkabuhay. Para bang kasama namin siya sa bawat mahalagang sandali. Nagsimula si Pilato sa pagsasalayseng hindi kapani-paniwalang MJ bagay na ginawa ni Jesus. Siya ay nagsasalita tungkol sa MJ taong nawalan ang paningin, MJ taong may pilay na makakalakad muli, at MJ taong may ketong na ganap ng gumaling. Ang MJ himalang ito ay nagpakita ang banal na kapangyarihan ni Jesus. Hindi lamang MJ magic trick. Ang 5 talata ang Mateo Kabanata 11 ay nagsasabi, ang MGA bulag ay nakakakita. Ang MGA pilay ay nakalakad. Ang MGA kitongin ay nilinis. Ang MGA bingi ay nakarinig. Ang MGA patay ay ibinabanggon. At ang MGA dukha ay tumatanggap ang mabuting balita. Gayunpaman, ang sulat ni Pilato ay hindi nagtatapos dun. Higit pa rito, nag-alok siya sa atin ng ibang pananaw sa paglilitis kay Jesus. Binanggit ni Pilato ang panggigipit ng MGA leader ng relihiyon na gustong hatulan si Kristo. Siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang sariling MGA pagsisikap upang makahanap ang isang paraan mula sa komplikadong sitwasyon. Kahit na siya ay isang makapangyarihang pinuno, nakatutuwang makita kung paano nadama ni Pilato na walang kapangyarihan sa harap ng kawalang kasalanan ni Jesus at sa pagigitan ng MGA, taong nagakusa sa kanya ng hindi patas. Pagkatapos nito, dumaring tayo sa pinakamadilim na bahagi ng kuwento, ang pagpapako sa krus. Inilarawan ni Pilato ng detalyado ang kalupitan ni Jesus. Binanggit niya ang MGA late, ang koronang tinik, at ang MGA pakong natusok sa paa at kamay ni Kristo. Ito ay isang kuwento na nagpapalala sa atin ang napakalaking sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. Ayon sa talatang 5 Kabanata 53 aklat ni Isaias, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating MGA pagsalangsang at nabugbog dahil sa ating MGA kasamaan. Ang parusang ating kapayapaan ay nasa kaniya at sa pamamagitan ang kaniyang MGA latay ay nagsigaling tayo. Gayunpaman, eking MGA kaibigan, ang krus ay hindi ang katapusan ang kuwento. Ang maluwalhating muling pagkabuhay ni Jesus ay nakita rin ni Pilato. Binanggit niya ang pagtataka ng MGA sundalo ng matuklasan na walang laman ang libingan at kung paano ito nakapekto sa Jerusalem. Ang tiyak na katibayan na si Jesus ay ang anak ng Diyos at nanilupig niya ang kamatayan magpakailaman ay ang muling pagkabuhay. Sa Roma Kabanata 1, 4 na talata, sinabi ni Pablo, at ipinahayag ang anak ng Diyos na may kapangyarihan sa pamamagitan. Ang pagkabuhay na maguli mula sa MJ patay, ayon sa Espiritu ang Kabanalan. Ang salaysay ni Pilato ay naglalaman ng maraming impormasyon at MGA detalye na tumutulong sa atin na mas maunawaan ang MGA Ebanghelyo. Ang bawat salita at paglalarawan ay naglalapit sa atin sa katotohanan. Ang MGA hindi pangkaraniwang bagay na ito. Para bang ang MGA pahina ng Biblia ay nabuhay malapit sa atin, na nag-aanyaya sa atin na makita kung gaano kadakila ang pag-ibig at sakripisyo ni Kristo. Gayunpaman, ang liham ni Pilato ay hindi lamang isang nakakaintriga na kuwento. Higit pa rito, ito ay may malaking epekto sa ating buhayang pananampalataya. Habang nakatuon tayo sa MGA salitang ito, naalala natin na ang krus at muling pagkabuhay ang susi sa ating kaligtasan. Hinahamon tayong isipin kung gaano kalaki ang ibinayad ni Jesus para sa atin at tumugon ng may pasasalamat pagsamba at pagsunod.
Kapag sinusuri natin ang MGA sa lesay ni Pilato tungkol sa MGA Himala, pagsubok, pagpapako sa krus, at pagkabuhay na maguli ni Jesus, darating tayo sa isang hindi mapag-alinlangan ng katotohanan. Si Jesucristo ay tunay na anak ng Diyos. Ang pagka-Diyos ni Jesus ay mabisang pinatunayan ng malinaw at makatotohanang MGA detalye na ibinigay ni Pilato. Pag-isipan ito, isang pinunong Roma, na sanay sa pagharap sa MGA issue sa politika at legal, ay nakasaksi ni MGA pambihirang pangyayari na humahamon sa kanyang pag-unawa sa mundo. Nakikita nito si Jesus na gumagawa ng MGA Himala na sumasalungat sa MGA batas ng kalikasan. Humaharap sa MGA hindi makatarunggang akusasyon ng may dignidad at biyaya. Nagtitiis ng imposibleng pagdurusa sa krus at sa huli ay nagtagumpay laban sa kamatayan sa pamamagitan ng muling pagkakabuhay. Ang MGA ito ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon na MGA kuwento, kundi pati na rin ang MGA konkretong patunay ng banal na kalikasan ni Kristo. Isa pa ipinaalala sa atin ng liham ni Pilato ang pagiging totoo at pagiging maasahan ng Biblia. Kapag nagahambing ang salaysay ni Pilato at MGA Ebanghelyo, mapapansin natin ang isang kahanga-hanggang pagkakasundo. Ang MGA detalye ay ganap na magkatugma, na nagbibigay ang independenteng kumpirmasyon ni MGA kaganapang nakadokumento sa banal na kasulatan. Pinalalakas nito ang ating pananampalataya sa Biblia bilang ang kinasihang salitang Diyos, na nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon kung saan itatayo ang ating buhay. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsawi, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Kabanata 3, 16 na talata. Ang karagdagang patunay na lubos nating mapagkakatiwalaan ang katotohanan ng kasulatan ay ang liham ni Pilato. Gayunpaman, ang MGA epekto ang liham ni Pilato ay higit pa sa makasaysayang pagpapatunay. Higit pa rito, inanyayahan tayo nitong isalang-alang ang malalim na kahalagahan ng buhay-kamatayan at pagkakabuhay muli ni Jesus para sa ating sariling karanasan sa pananampalataya. Ang sakripisyo ni Kristo ay nagpapaalala sa atin ng walang pasubaling pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya ay may napakalaking pag-ibig kaya't handa niyang ibigay ang kanyang sariling anak upang iligtas ang ating MGA buhay. Sinasabi ang 16 na talata ang Juan Kabanata, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang ubod ng Ebanghelyo, ang nakapagpabagong mensahe na makapagpapabago ang buhay at kawalang hanggan. Higit pa rito, ang matibay na patutu ni Pilato sa muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Gaya ang sinabi ni Pablo sa 15 kabanata, 20 talatang aklat ng isa MGA taga Korinto. Ngunit si Kristo ay tunay na muling nabuhay mula sa MGA patay. Ang MGA unang bunggang MGA na tutulog. Ang ating paniniwala na si Jesus ay bumanggon mula sa MGA patay ay batay sa ating pananampalataya na tayo rin ay mabubuhay na maguli at mabubuhay magpakailanman kasama niya. Dahil dito MGA kaibigan, ang liham ni Pilato ay hindi lamang isang kakit-akit na makasaysayang dokumento. Isa rin itong babala upang palalimin ang ating pananampalataya at debosyon kay Kristo. Naway ipalala nito sa atin ang katotohanan ng kasulatan, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos at ang walang hanggang pag-asa kay Jesus. Upang mapagkakatiwalaan natin ang kaniyang salita, nagiwan ang Diyos ang MGA nakikitang tanda sa kasaysayan sa pamamagitan ng kaniyang walang hanggang karunungan. Ang isa sa gayong patunay ay ang bato ni Pilato o ang inskripsyon ni Pilato. Ang isang kapansin-pansing bloke ng apog na natagpuan malapit sa Cesarea Maritima sa Israel noong 1961 ay ipinanggalan sa Romanong gobernador na si Poncio Pilato na namuno sa paglilitis kay Jesus. Isipin natin sandali na nasa harap tayo ang sinaunang batong ito na may MGA titik na maingat na inukit sa ibabaw nito. Sa paguhit ng MGA balangkas ang panggalan ni Pilato, bumabalik tayo sa nakamamatay na MGA raw nung si Jesus ay nabubuhay sa lupa. Si Pilato ay hindi lamang tauhan sa isang kwento. Siya ay isang tunay na makasasayang figura na may mahalagang papel sa MGA kaganapan, ang pagpapako sa krus.
Ang bato ni Pilato ay konkretong patunay nito. Ang pagtuklas na ito ay kapansin-pansin dahil nagbibigay itong ebidensyang independyente sa MGA ulat ang Biblia. Ipinakita niya na ang MGA Ebanghelyo ay MGA kwento batay sa MGA makasaysayang katotohanan at hindi lamang MGA alamat o MGA kwentong engkanto. Sa kanyang unang kabanata, 16 na talatang 2 liham ni Apostol Pedro sinabi niya, "Sapagkat hindi namin ipinalam sa inyo ang kabutihan at pagdating ng ating Panginoong Jesu Kristo sa pamamagitan ng MGA gawagawang pabula. Ngunit kami mismo ay nakakita ang kanyang kamahalan. Gayunpaman, mayroon tayong higit na patunay kaysa sa bato ni Pilato. Ang maraming arkeolohikal na tuklas ay nagpapatunay sa katotohanan ng Biblia. Ang arkeolohiya ay naging isang makapangyarihang kasangkapan upang suportahan ang pananampalatayang Kristiyano. Mula sa MGA guho ang sinaunang Jericho, kung saan bumagsak ang MGA pader sa harapang MGA Israelita, hanggang sa Dead Sea Scrolls na naglalaman ng MGA fragment MGA aklat sa Biblia. Ang bawat artifact na natuklasan, inskripsyon na na-decipher, at sinaunang site na inihayag ay tulad ng isang piraso ang banal na palaisipan na. Habang tinutuklas natin ang MGA kayamanan, ang salita ang Diyos ay magkatugma ng perpekto. Ang katibayan na ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating pananampalataya ay nakabatay sa MGA katotohanan, hindi pantasya o haka-haka. Gayunpaman, ang kahalagahan ng MGA pagtuklas na ito ay higit pa sa pagkumpirma ng isang makasaysayang katotohanan. May kakayahan silang palakasin ang ating pananampalataya at hikayatin tayong sundin si Kristo. Ang isang piraso ang palayok mula sa panahon ni Jesus o isang barya na ginawa nung panahon ng paghaharing isang hari na binanggit sa Biblia ay nagpapalala sa atin ng katapatan. Ang Diyos sa pagtupad sa kanyang MGA pangako at pagpapanatili ang kanyang katotohanan sa buwang panahon. Ang 11 taludtod ng 85 awit ay nagsasabing, ang katotohanan ay sisibol sa lupa at ang katarungan ay titinggin mula sa langit. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na walang pagsubok. Nagtanim siya ng MGA patunay ang kanyang katotohanan sa lahat ng dako sa lupa. Naghihintay na matagpuan ang MGA taong tapat na naghahanap sa kanya. Ano ang silbiyang pag-aaral ng MGA labing arkeolohiko at ang liham ni Poncio Pilato kung hindi natin hahayaan ang MGA ito na baguhin ang ating buhay at ang ating relasyon sa Diyos? Kapag nabasa natin ang patutuo ni Pilato tungkol sa MGA pangyayari sa buhay ni Jesus, tayo ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Maaari nating pilin na humanga sa MGA makasaysayang katotohanan o yakapin ang katotohanan. Ibinubunyag nila at hayaan itong hubugin ang ating espiritual na paglalakbay. Inaanyayahan ko kayong suriin ang pag-ibig ni Kristo na higit piye sa intelektual na pag-usisa at gumawang desisyon para sa ating sarili. Mag-isip sandali kung ang makapangyarihan at maimpluwensyang pinuno na si Poncio Pilato ay naimpluwensyahan ang presensya ni Jesus hanggang sa puntong naitala ang MGA pambihirang gawa na kanyang ginawa. Gaano piye kaya tayo na may pagkakataong makilala si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas? Paano dapat maapektuhan ang katotohanan ito ang ating MGA relasyon, ating MGA prioridad, at bawat aspeto ng ating buhay? Ang sulat ni Pilato ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay hindi lamang isang malayong makasaysayang karakter, kundi pati na rin ang buhay at kasalukuyang anak ng Diyos na nagnanais na magkaroon ng isang matalik at nagbabagong relasyon sa atin. Sa Filipos, Kabanata 3, 8 talata, sinabi ni Apostol Pablo, ibinibilang ko ang lahat bilang kawalan kong ihahambing sa higit na kadakilaan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, na para sa Kanya ay nawala sa akin ang lahat. Itinuturing kong walang silbi ang MGA ito sa pagkamit ni Kristo. Naway tulad ni Pablo, ay pahalagahan natin ang kaalaman tungkol kay Kristo nang higit sa lahat at hanggarin natin ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Naway ang liham ni Pilato ay magudyok sa atin na magukulang panahon upang manalangin, magbulay-bulay sa kasulatan at makinig sa tinig ng Diyos sa ating buhay. Ano ang silbing pag-alam sa katotohanan kung hindi natin hahayaang baguhin nito ang ating damdamin? Gayon din, ang aking MGA kaibigan, ang archaeological na ebidensya. Sila ay nakikitang MGA saksing katapatan ng Diyos sa buong kasaysayan. Hindi lamang malikabok na MGA artifact. Ang bawat pagtuklas ay nagpapakita sa atin na
Mapagkakatiwalaan natin ang MG pangako ang Diyos kahit na sa MG panahong tila walang katiyakan o mahirap ang MG bagay. Ilang beses na tayong nakaramdaman kawalan ng katiyakan at takot. Tulad ang MG tagasunod ang halamanan ng Getsemani. Sa kasalukuyan, malala natin ang bato ni Pilato at lahat ng iba pang ebidensya na nagpapatunay sa katotohanan ng salitang Diyos. Naway magsilbing MG ang klangating pananampalataya na nagpapanatili sa atin na matatag at matatag sa harapang MG hamon ng buhay. Gayunpaman ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng panloob na kapayapaan. Ang ebidensyang arkeolohiko at ang liham ni Pilato ay tumatawag sa atin na ibahagi ang katotohanan ni Kristo sa iba. Tayo ay tinawag na maging matapang at mapagmahal na saksi ang Ebanghelyo, kung paanong nabigo ang amgaunang disipulo na panatilihin ang mabuting balitang muling pagkabuhay. Isipin ang magiging epekto kung nabubuhay tayo araw-araw na may matatag na paniniwala na si Jesus ay totoo at ang kanyang pag-ibig ay nagbabagong buhay. Gayang sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang 3 na kabanata, talata 15 gunang liham, dapat tayong laging handa na magbigay ang sagot sa bawat isa na humihiling sa iyo, na magbigay ang dahilan para sa pag-asa na nasa iyo. Aking kaibigan, naniniwala ako na ang arkeolohikal na ebidensya at ang sulat ni Poncio Pilato ay nagudyok para sa isang panibagong pangako kay Kristo at sa kanyang misyon. Ang MGA ito ay higit pa sa MGA dumaran na anting-anting. Naway palakasin ang bawat pagtuklas ang ating pananampalataya, dagdagan ang ating debosyon, at hikayatin tayong mamuhay sa MGA paraan na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Gayang sinabing propetang si Jeremias sa Kabanata 20, talata 13, dapat nating hanapin ang Diyos ng buong puso. Batid na diringgin niya tayo at hahanapin tayo. Naway ang ating paglalakbay sa pananampalataya ay mamarkahan ng patuloy na pagnanais na makilala si Kristo at ipakilala siya. Hanggang sa isang araw ay makita natin siya ng personal. Taos puso akong umaasa na ang material na ito ay nagpalakas ang iyong pananampalataya, nagpalakas ang iyong paniniwala, at nagbigay inspirasyon sa iyo na maghanap ang mas malalim na pakikisama kay Kristo. Gayunpaman, huwag hayang matapos ang karanasang ito sa puntong ito. Nais kitang anyayahan na sumali sa aming komunidad. Doon natin may pagpapatuloy ang pagalugad sa MJ kayamanan ng Biblia, pagpapatibay ang ating kaugnayan sa Diyos, at pagtulong sa isa't isa sa pamamagitan ng panalangin at pampatibay loob. Inanyayahan kita na magsulat ang komento sa ibaba upang ipalam sa akin kung ang mensaheng ito ay nakapekto sa iyo, na-refresh ang iyong pananampalataya, o nantig ang iyong puso. Ang iyong patutu ay nagsisilbing mapagkukunan ng inspirasyon para sa akin at para sa lahat ng miyembro ng pamilyang ito ang pananampalataya. Maaari kang maging instrumento sa MG Kamayang Diyos upang pagpalain at hikayatin ang isang taong dumaranas ang mahirap na oras sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong sariling kuwento. Higit pa rito, mapagpakumbaba kong hihilingin sa iyo na isaalang-alang ang pagbibigay, ang donasyon upang suportahan ang gawaing ito kung ang channel na ito ay nagbigay sa iyong MG pagpapala at nagkaroon ang malaking epekto sa iyong espiritual na buhay. Sa 2 Korinto, Kabanata 9, talata 7, sinabi ni Apostol Pablo, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya niya sa kaniyang puso, hindi nang may pag-atubili o napipilitan, sapagkat inibig ang Diyos ang masayang nagbibigay.